Magandang gabi po sa ating lahat. Binabati ko lamang po ang ating mga kapatiran mula po dito sa Baguio City, Bayambang, Kamiling at maging sa lahat po ng nag-join sa atin online. Welcome po sa ating Midweek Prayer Watch. Before po tayo umawit sa Panginoon, nais ko lamang pong ibahagi ang isa pong psalm. Ito po ay sa Psalm 113 verse 3 at sinasabi po dito, "From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised." Sa Tagalog po, mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang pangalan ng Panginoon ay dapat papurihan. Kay buti po ng Panginoon na tayo ay pinagkalooban ng Kanya pong salita tulad po nitong Psalm 113 verse 3. It is a great reminder po sa bawat isa na dapat lamang po na sa araw-araw ay siya ay papurihan. Sa atin pong daily na activities, sa atin pong araw-araw na pamumuhay, mula po sa pagmulat ng ating mga mata hanggang sa ating pagpapahinga. Ito po ay kay gandang pagbulay-bulayan na ang ating Panginoon ay isang dakila, tapat, puno ng awa, grasya at mapagmahal na Panginoon. At dahil po dito, nawa po ang ating bawat puso ay mapuno lamang ng pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon. Sa oras po na ito, tayo po ay umawit. And glorify our God, the Father of our Lord. In Christ He has in heavenly realms His blessings on us poured. For pure and blameless in His sight He destined us to be. And now we've been adopted through His Son eternal. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. Praise and glorify our God who gives His grace in Christ. In Him our sins are washed away, redeemed through sacrifice. In Him God has made known to us the mystery of His will, that Christ should be the head of all His purpose to fulfill. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. Come praise and glorify our God, for we believe the word, and through our faith we have a seal, the Spirit of the Lord. The Spirit guarantees our hope until redemption's done, until we join with endless praise to God and three in one. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise
radiance of your glory. You are the God who saves. We bless you, Lord. You are our God, who is gracious and kind, and the glory, O God, and praises, O Lord, be unto you alone. Good evening po muli sa ating lahat. Ngayong gabi po ay makikita po natin ang pananampalataya ng mga magulang ni Moses. Marahil hindi po sila kilala na tauhan sa Biblia, ngunit titignan po natin ngayong gabi kung bakit po sila nakasama sa Hall of Faith. Ngunit before po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Ama namin na nasa langit, kayo po Panginoon ay nais lamang po namin papurihan at sambahin ngayong gabi. Kami po Panginoon ay nagpapasalamat Panginoon sa inyo pong grasya, awa na muli po Panginoon kami ay ginather niyo O Lord for our midweek prayer watch. Father God, samahan niyo lamang po kami at kayo po ang manguna ngayong gabi. Ipaunawa po niyo po O Lord sa bawat isa ang inyo pong mensahe. Marami pong salamat. We ask all of these things in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, meron po tayong pamilyar na mga kataga na naririnig. Sinasabi po is, kung ano ang puno, siya ang bunga. At alam po natin na yung puno ay ang tinutukoy dito ay ang mga magulang. May katotohanan po dito, especially po sa area ng pagbabalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. At alam po natin na nagmamanifest ang mga ito sa kanilang gawi at attitude kung ano po ang nakikita nila. So it is either in a positive or in a negative way. So alam po natin na challenging po ang magpalaki ng mga anak ngayon sa panahon po ngayon. Especially na hindi po lahat ng bagay ay sa tahanan po nakukuha, ngunit maging sa social media. Kung kaya napakalaki po ng role, napaka-importante po ng role ng mga magulang, lalo na po sa panahon po na ito. So, kung kaya po nakakamangha lamang din po ang Panginoon na isali sa Hebrews 11:23 po ang faith ng mga magulang ni Moses. At makita po natin ang kadakilaan ni Lord sa kanilang buhay as we go through yung topic po natin this evening. Ang title po natin for tonight is The Faith of Moses' Parents. At basahin po natin mula po sa Hebrews 11:23. Sabi po dito, by faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born, because they saw he was no ordinary child, and they were not afraid of the king's edict. At ang magiging outline po natin, faith in action by hiding Moses for 3 months, faith by believing that Moses is a special gift from God, faith by choosing to fear God than to fear man. But before we go through po yung points po natin, tingnan po muna natin kung sino po yung magulang ni Moses. So in Exodus 6:20 sinasabi po dito po inilahad kung sino po ang magulang ni Moses. Sabi po dito, Amram married his father's sister Jochebed, who bore him Aaron and Moses. So, ang pangalan po ng magulang ni Moses ay sina Amram at Jochebed. Amram means exalted people and Jochebed means the Lord is glory. Sila po ay galing sa tribe of Levi, therefore they are Levites. The birth of Moses is one of the dangerous times na naka-account po sa Bible, sa history, sapagkat alam po natin na ng panahon na yon nagbigay po ng utos si Pharaoh na lahat ng panganay na lalaki ay kailangan patayin. At mababasa po natin sa Exodus 1:15 and 22. Sabi po dito, the king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shipra and Puah, when you are helping the Hebrew women during childbirth on the delivery stool, if you see that the baby is a boy, kill him. But if it's a girl, let her live.
In verse 22, then Pharaoh gave this order to all his people. Every Hebrew boy that is born, you must throw it into the Nile, but let every girl live. So, ang dahilan po ng pagpapatay ni Pharaoh sa mga panganay na batang lalaki ay dahil takot po si Pharaoh na mas dumami pa sila at maaaring magrebelde ang mga Hebrew people against them, against Egypt. So, tignan po natin ang point number 1. Sinasabi po dito, faith in action is hiding Moses for 3 months. So, in Exodus 2:1-2, sabi po dito, now, a man of the tribe of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. The action of Moses' parents by hiding him is an act of faith. So, wala pong magulang na nais mapahamak ang kanilang mga anak. Kung kaya't itinago po nila si Moses for 3 months. And ano po kaya ang makikita natin sa mga magulang ni Moses? Unang-una, they are followers of the living God, of Yahweh. So in Exodus 2 po, nabasa po natin na they are Levites. And we know na ang mga Levites po ay ang tribo na kung saan sila ang naatasan na magsilbi at mangalaga ng templo ng Panginoon. Ang kaalaman po nila na kung sino ang Panginoon ay muling banggitin ko po, ay in-apply po nila sa isang aksyon. They have this faith in action na alam po nilang makakaluwalhati sa ngalan ng Panginoon. Maybe nung panahon po na iyon, wala pong means ang mga tao upang makatakas sa Ehipto. Kung kaya't minarapat po ni Amram at Jochebed na itago po si Moses for 3 months. At kung sila ay mga tagasunod po ni Lord, ni Yahweh, nandun din po ang pagtitiwala nila sa resulta ng kanilang aksyon na alam po natin na isinangguni na muna po nila ito sa Panginoon. Pangalawa po, they are caring and responsible parents. So in Exodus 2 again, sabi po dito, she hid him for 3 months. Take note of the word 3 months po. Nakakatuwa po na specific na isinulat dito po sa Bible kung ilang buwan po itinago si Moses. At ito po ay 3 buwan na. So ano po kaya ang significant na nito? Ayon po sa pag-aaral, nagkakaroon daw po ng developmental milestones ang mga sanggol. Sabi po, they will have made a dramatic transformation from a totally dependent newborn to an active and responsive infant. So they will lose many of their newborn reflexes while acquiring more voluntary control of their body. So sabi po ng isang pediatric doctor, ito daw po sa mismong overall health ng bata. Ang tawag daw po nila dito ay the first 100 days of life. So makita po natin na hindi po inabandon na basta-basta ni na Jochebed and Amram si Moses. Ngunit in-ensure po nila na mabubuhay ang sanggol na si Moses. So they provided yung physical needs. They provided yung pangangalagang dapat at kailangan ng sanggol upang ito ay lubusan na maging okay before po siya ipaampon. So pangatlo po is they have a persevering faith. So kinailangan po nilang itago ang sanggol na si Moses kahit alam po nila na buhay nila o sabihin po natin buhay ng buong pamilya nila ang nakataya. So sabi po ng isang author, persevering faith is courageous in suffering, hardships, and tribulations, so that one accomplishes things that seem humanly impossible. They believe that the promises to Abraham, Isaac, and Jacob concerning the promised land would come to pass. So may kalakasan po silang gawin ang bagay na to sapagkat naniniwala sila na nakapanig ang Panginoon po sa kanila
At gagawa po ang Panginoon ng paraan upang sila ay maligtas sa peligro o sa kapahamakan na kahaharapin po nila. Napakarami pa po na pwede nating makita na mga karakter ni na Amram and Jochebed as parents. Ngunit ang mga ito po lamang ay ilan lamang sa mga katangian na meron po sila. At makikita po natin dito kung gaano kahalaga or indeed it is a blessing na ang isang magulang ay isang mananampalataya. It is a blessing na mga Kristiyano po ang mga magulang. Natulad po ni na Amram at Jochebed na sa pagtago po nila kay Moses mula sa danger. Ang isang magulang na mananampalataya ay may kakayahan sa tulong ng Panginoon na mailayo at mapaalalahanan ang kanilang mga anak sa kapahamakan na dulot ng mundo. And mula po sa mga deceitful na gawi at turo ng mundo po natin ngayon. So, hindi dahil nakakapagbasa ng napakaraming libro about sa parenting, ngunit dahil may pundasyon sila mula sa karunungan na galing po sa Panginoon. At isa po ito sa ikinagagalak ng puso natin sapagkat karamihan po ng mga magulang ng ating mga kabataan sa ating pong iglesia ay mananampalataya kay Jesus Christ. So, pangalawa po is faith by believing that Moses is special to God. It says here, because they saw he was no ordinary child. Sa ibang translation po, sa NLT po, they saw that God had given them an unusual child. Bukod sa nandun po ang pagmamahal ni na Amram at Jochebed kay Moses. Ito ang dahilan kung bakit po kinailangan nilang itago si Moses hanggang 3 months. So let's read Exodus 2 verses 3 and following. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with a tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and saw the baby. He was crying and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Yes, go, she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, take this baby and nurse him for me, and I will pay you. So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and she became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. God is the fountain of wisdom, and He gave an idea sa parents po ni Moses. Ito ay sa pamamagitan na paglalagay po nila sa basket na gawa po sa papyrus kay Moses. At ang Panginoon ay laging nagpo-provide po ng mga instrumenta upang hindi po mapahamak ang kanyang mga anak. At sa tagpumpong ito po ay ang anak ng Pharaoh. At makikita din po natin ang perfect timing, yung oras na makita ng anak ni Pharaoh si Moses na nakalagay sa basket habang siya po ay naliligo. Isa pa po ay ang pagkahabag ng anak ng Pharaoh kay Moses. Makikita po natin na only God can soften hearts. Only God can transform the heart of men. So, kitang-kita po natin ang kamay ng Panginoon sa lahat ng pangyayari. Dahil sa pananampalataya po ni Amram at Jochebed, ngayon si Moses ay naligtas sa bingit po ng kamatayan sa kamay po ng Pharaoh. At makikita din po natin na may plano ang Panginoon kay Moses. At
Alam po natin ito sapagkat mababasa po natin sa mga next chapter ng Exodus. And habang lumalaki po si Moses, ina-unfold po ng Panginoon ang mga plano niya sa kanya. We know na si Moses po ang naatasan ng Panginoon upang matulungan niyang maligtas ang kanyang mga kapwa-Israelita mula sa pagiging alipin at ilid po sila paalis ng Egypt. Through Moses, ginamit din po ng Panginoon upang maisagawa yung mga miracles, the famous parting of the Red Sea, and yung mga plagues po. Siya din po ang nag-receive ng 10 Commandments sa Mount Sinai, and most of all, ilid po ang mga Israelita sa Promised Land. So this is how special Moses is to God. And that's why the Lord saved him from Pharaoh's command to kill every first male-born baby. And makikita po natin na may pagkakatulad po ito nung ipinanganak si Jesus Christ, na kung saan may mga nais din na pumatay sa mga sanggol na lalaki. One author comment on this po. Sabi po nila, Moses and Christ both faced the threat of death as infants, and both were saved to bring about a great redemption and to establish blood covenant with God's people. Moses, the old covenant, and Jesus, the new covenant. So, ano po kaya ang implication nito? Yung faith by believing that Moses is special to God. So, for parents, it means we need to understand that our child or children belong to God. So, in Deuteronomy 10:14 po sinasabi po dito, to the Lord your God belong the heavens, even the highest heavens, the earth, and everything in it. As one author puts it, while the record does not state specifically, it could well be that Amram and Jochebed were given a direct revelation from God that Moses had a special destiny among the people of God. Pangalawa po is, for parents, it means we have the understanding that they are special to God. That's why He has a wonderful plan for our children. So, paano po kaya ito? Unang-una, the Lord make their path straight. We need to understand this. By trusting in the Lord with all our heart and do not lean on our own understanding. At sinasabi po dito, in all our ways acknowledge Him and He will make straight your path. So, pangalawa po, the Lord will never forsake and leave them as they accepted Christ. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or do not be dismayed. Next is, the Lord will be their great teacher. Sinasabi po sa Psalm 32:8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. And this is a great comfort po, mga kapatid, sa mga parents, that every child has a special program from God. So let us love them and nurture them by teaching them kung ano po ang God's way. And letter C, pangatlo po, for parents, it means you are God's wonderful instrument for them to know Christ. It is a privilege na isang maging magulang po. Amen. So, it is no accident po na kayo ang mga magulang ng inyong pong mga anak. Ang Panginoon ang may akda ng lahat ng bagay. So, like what I said earlier po, sa bahay nagmumula ang pundasyon ng isang bata. Like Moses, he feared God. He loved God because he saw it and his parents modeled it to him. In Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, kung meron po tayong isang mahalagang bagay na dapat ituro sa ating mga anak, ay ito ay ang mahalin po ang ating Panginoon. At makita po sa mga magulang kung gaano din po kamahal si Lord. So, sa isa pong article na nakita ko po, ganito po yung tinuturo. How to be a modern parent. At sabi po, sa nabasa ko, sabi po doon, yung parenting style, your parenting style.
The good news is there's no one right way to raise a child. Research tells us that to raise a self-reliant child with high self-esteem, it is more effective to be authoritative than authoritarian. You want your child to listen, respect, and trust you rather than fear you. You want to be supportive but not a hovering helicopter parent. The world teaches us that in parenting, dapat po ang resulta nito ay magkaroon ng self-reliant with high esteem attitude, and that's very contrary po sa turo ng Biblia. We want to teach them na maging humble like Christ. Our goal is for them na maging Christ-like, di po ba? Maging loving like Christ, maging mabait like Christ, maging obedient tulad po ni Kristo Jesus. And dear parents, ito po ay nagsisimula sa atin. Kapag nakita po nila na mahal po natin si Kristo Jesus, kapag mahal po natin ang anything about Christ, ito po ay gagayahin po nila. Babagayahin po nila ito, yung mga bagay na ito. And we know it is not easy, especially in our times today, but it is possible with our God. And that is our faith. And sa pangatlo po is faith by choosing to fear God than to fear man. The last part of Hebrews 11:23, it says here, and they were not afraid of the king's edict. One author comment on this po. Both the parents of Moses believed and both acted by faith in disobeying the cruel order of the king. If they had not agreed about it, I do not see how Moses could have been concealed. But they both went together in the hiding of the child. And how well it will be if we all go together in the endeavor to bring out children to Christ. If our prayers are united, if our example is one, if our teaching is never contradictory, if both parents are with like earnestness, seeking the salvation of their little ones, we may rest assured the promise will be kept. Train the child concerning his way, even when he is old, he will not stray from it. Kahanga-hanga po ang kanilang pananampalataya sapagkat sa reality, sa kadalasan, malulugmok or mauunahan po ng takot ang puso ng isang tao. Lalo na po kung talamak na po ang patayan or bad news sa atin pong kapaligiran, di po ba? So, Jochebed and Amram truly persevere in faith. Totoong pinanghawakan po nila ang bawat pangako ng Panginoon. Itinuon lamang po nila ang kanilang mga puso at isipan sa nag-iisa at buhay na Diyos na kayang gawin po lahat ng bagay. In Hebrews 13:6, sabi po dito, so we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Ito po ay buhay na buhay sa pananampalataya ni na Amram at Jochebed. And it is very clear po na na-identify po nila ang futility at limitation ng human power versus yung kapangyarihan po ng Panginoon. So, they know how to submit sa authority po ni Pharaoh. Kaya nga po sila nagpe-persevere that time as slaves. But they also have the knowledge na si God lamang ang author and giver ng buhay at kasalanan po ang pumatay. Kung naunahan po sila or nagpakain po sila sa kanilang mga takot or naging duwag po sila, most probably there would be no Moses who wrote the Pentateuch. Wala po tayong mababasa about sa 10 Commandments and parting of the Red Sea. But in God's sovereignty, He strengthens the faith of Amram and Jochebed. And for us to realize that no good thing will happen kung tayo ay matatakot sa tao rather than sa Lord. What a wonderful example of faith. The godly parents of Moses. They are willing to surrender to God,
for the good of their child and for the glory of God's name. The faith of Moses' parents teach us that the only way for us to secure the future of our children, to give them a wonderful future, and to ensure na sila po ay mapapabuti is to surrender them sa ating Panginoon. I know this is the heartbeat of every parent, and it is possible like what he did to Moses and all other patriarchs. And as we end, may it become an encouragement po sa ating lahat. Na tulad po ng ginawa ng Diyos sa nakaraan, ganon din po ang gagawin ng Panginoon sa ating kasalukuyan at sa hinaharap. Specifically po sa ating mga anak, sa pananampalataya na ipagkakaloob niya po sa bawat isa. Let us remember, Jesus is the same yesterday, today, and forever. At tayo po ay mag-end sa panalangin. Our dear Heavenly Loving Father, thank you, O Lord, Panginoon. Thank you, Jesus, for the faith of Moses' parents. Thank you so much, Father God, na ito po ay maging example po sa bawat isa. Father God, give us hope, Panginoon, especially po yung mga parents as they, O Lord, Panginoon, raise their children, aming amang banal. Sa inyo lamang po makakakuha ang bawat isa ng pag-asa. Sa inyo lamang po makakakuha ng pananampalataya, O Lord, ang bawat isa. And may every, O Lord, parent, Panginoon, be just, O Lord, hope and surrender their hearts, Panginoon, sa inyo. Sa lahat po ng desire po nila para po sa kanilang mga anak. May they trust you, O Lord, and love you, Panginoon. Marami pong salamat sa inyong mensahe. Naway ito po ay mangusap lamang at nangusap, Father God, sa bawat puso. Marami pong salamat. We ask all of these things in Jesus' name. Amen and amen. The Lord is good. The Lord is good. Blessed is the man who puts his trust in him. The Lord is good. The Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. The Lord is good. The Lord is good. Blessed is the man who puts his trust in him. The Lord is good. The Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. The Lord is good. The Lord is good. Blessed is the man who puts his trust in him. The Lord is good. The Lord is good. Taste and see that 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 the Lord is good. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang dakilang ngalan mo, Panginoon. Dahil sa biyaya mo,
ay naligtas. Pagpapala mo sa akin hindi magwawakas. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos. Purihin ang dakilang ngalan mo, Panginoon. Dahil sa biyaya mo, ako ay naligtas. Pagpapala mo sa akin hindi magwawakas. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos. Purihin ang dakilang ngalan mo, Panginoon. Dahil sa biyaya mo, ako ay naligtas. Pagpapala mo sa akin hindi magwawakas. Pagpapala mo sa akin hindi magwawakas. Pagpapala mo sa akin hindi magwawakas. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating intercession. Ngunit bago po ito, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang ilan po sa ating praise items. Nagpapasalamat po at nagpupuri tayo sa Panginoon sapagkat si Sister Erica ay nakapasa po sa training at natanggap na po siya sa Cebu Pacific. And let us continue to pray for her para po sa mga succeeding trainings po niya. Thank you, Lord. Pangalawa po, nagpapasalamat lamang po sa Panginoon sa kanyang ginawa last Sunday sa ating pong Vineyard Fellowship. Tunay nga po na nawa ang bawat salita ng Panginoon na narinig ng mga nag-attend ay magbunga. And we believe na ito po ay gagamitin ng Panginoon para sa advancement ng kanyang kaharian. We praise the Lord. And meron po tayong mga personal prayer requests. Unang-una po, ipanalangin po natin sa Panginoon si Sister Kim. Siya po ay magkakaroon ng thesis defense this coming Friday. Let us pray for her, for God's wisdom, help, and strength po sa ating kapatid. So, pangalawa po, last 2 weeks ago po, kung matatandaan po natin, humingi po ng panalangin si Sister Marga for her Tita Connie. And ngayon po, according to her, si Tita Connie po ay na-discharge na po. Ngunit hindi po siya nag-go through ng angioplasty. So there is a risk po for a heart attack. So let us pray po din yung kanyang pamilya, for Tita Connie's family, na magkaroon lamang po ng kapayapaan sa kanilang mga puso kung ano man po ang kalooban ng Panginoon. And last po, para po sa ating personal prayer request, Brother Sam is asking for prayer po for Jerwin, sa safe travel po ni Jerwin patungo pong Mindanao this coming Friday. Sabi po ni Brother Sam that he would continue to become spiritually stronger as God leads him also into a Bible-believing church. And that his life will be a testimony sa kanya pong mga kamag-anak, loved ones, especially po sa lola niya. Atin pong ipanalangin ang mga bagay na ito. Ipapanalangin din po natin ngayong gabi ang atin pong IBI every Thursday, ang atin pong ministry sa Bayambang, specifically po ang prayer request ni Pastor Leo to cover the Bayambang Church, lalo na po sa mga new believers against sa mga cults na nag-aakay po sa mga new believers. Let us pray for them. And lastly po, ipag-pray po natin ang ating pong ministry dito po sa Baguio City. Magmula po sa Word hanggang sa ating pong mga worship team, Sunday School, Usher, Marshall, Flower Ministry, Food Ministry, and even sa ating pong Ephapras. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming pong salamat. Kami lamang po ay nagpupuri, kami lamang po ay nagagalak, Panginoon, sa inyo pong kabutihan na ginagawa sa bawat isa.
Father God, marami pong salamat sa inyong salita. Marami pong salamat, Father God, na ito po ay inyo lamang pong gagamitin para po ang bawat isa ay magkaroon ng patuloy na pagtitiwala sa inyo na indeed, there is hope in you, O Jesus. Father God, kayo po, O Lord, ang magpabunga, Panginoon, sa bawat puso, sa kanila pong narinig na mga salita. Father God, help us to abide in you, O Jesus. Marami pong salamat, aming Amang Banal. And Lord, O Jesus, we thank you and praise you also, Panginoon, sa mga praise items, O Jesus. Unang-una po sa aming kapatid na si Erica, marami pong salamat sa kanyang buhay, sa 2 years, O Lord, na pagtuturo sa kanya, and sa lahat po ng bagay, O Lord, na inyo pong ipinakita, O Lord, sa aming kapatid. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo pong perfect timing para po sa kanyang trabaho. Lord, Father God, kayo po ang patuloy na mag-uphold sa kanya po mga trainings, and ingatan niyo po ang aming kapatid. Marami pong salamat. And even, O Lord, sa aming pong Vineyard Fellowship, Lord, we greatly thank you and praise you, O Jesus, sa mga salita po na narinig po namin. Tunay nga po, O Lord, na kayo lamang po ang great, kayo lamang po ang magbibigay, O Lord, ng lahat ng kakayahan, O Lord, sa bawat isa upang maunawaan ng inyong salita. And Lord, we believe, Panginoon, na you will raise up, O Lord, Panginoon, leaders, Panginoon, sa amin pong young adults, na ang puso lamang po ay naka-incline sa inyo pong mga salita. Marami pong salamat. At sa oras po na ito, atin pong ipanalangin ang atin pong mga prayer, ang mga personal prayer requests. Let us pray po unang-una kay Sister Kim. Lord, we thank you and praise you, O Lord, for the life of Sister Kim, for using her mightily, O Lord, sa inyo pong iglesia, and sa kanya pong pamilya, at maging po sa kanyang school. Father God, we thank you, O Lord, na siya po ay magdi-defense na po, O Lord, para sa kanyang thesis this coming Friday. O Lord, we ask, Panginoon, for your help, Panginoon, para sa inyong karunungan, O Lord, sa inyong anak. Na siya lamang po ay bibigyan niyo, O Lord, ng kalakasan, O Lord, na i-explain, O Lord, lahat ng bagay, Panginoon, sa kanyang mga panel this coming Friday. Lord, give her, O Lord, a clear mind, Panginoon, a mind, O Lord, Panginoon, na maibabahagi po niya ang lahat ng kanyang isinulat, O Jesus, ng may clarity, O Lord, sa kanyang mga panel. Lord, Father God, tutulungan niyo po, O Lord, ang aming kapatid, and, O Lord, help her, Panginoon, to trust in you. Lord, you will be the one who will provide, Panginoon, sa kanya pong mga provision, O Lord, sa kanya pong mga kakailanganin, aming Amang Banal, sa kanya pong thesis. Marami pong salamat. And pangalawa po, we pray, Panginoon, for the tita of Sister Marga, for Tita Connie. O Jesus, batid niyo po, Panginoon, ang sitwasyon ng tita, O Lord, ni Sister Marga. You know, O Lord, her pain, her sufferings. But Lord, you are sovereign. Panginoon, may she just, O Lord, find comfort and peace, Panginoon, sa oras na ito. Kayo po ang aabot, Panginoon, sa tita ni Sister Marga. Kayo po, Panginoon, aming Amang Banal, ang patuloy na magre-reveal ng sarili ninyo in the midst of this suffering. And Father God, whatever your will, nawa lamang po ito po ay wholehearted na matanggap po, Panginoon, ng family ni Sister Marga. Comfort them also, Panginoon, and give them, O Lord, the peace, O Lord, that surpasses all understanding. O Jesus, help them, O Lord, in this very situation. And Lord, we pray, Panginoon, na give them a heart, Panginoon, that is still, O Lord, and know, Panginoon, that you are their God. Lord, you are alive and you are in control of everything. Lord, we entrust to you, Panginoon, the situation, Panginoon, of Tita Connie. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanila ng mga wisdom, O Lord, kung ano pa po ang mga next step po nila. Marami pong salamat.
Lord, Father God, we thank you and praise you also, Father God, sa buhay, Panginoon, ni Jerwin. Pinapanalangin lamang po siya, O Lord, Panginoon, sa inyo, ang safe travel niya po, Panginoon, this coming Friday. We pray, Panginoon, na iingatan niyo po si Jerwin, iingatan niyo po, O Lord, siya sa lahat po ng kanyang sasakyan, mula po sa eroplano hanggang sa kanyang pagbabas at pagbaban. Lord Jesus, kayo po ang magbigay, O Lord, ng inyong pag-ibig. Iparamdam niyo lamang po, Panginoon, kay Jerwin na siya po ay inyong mahal. Marami pong salamat, Panginoon, sa time na spend niya, O Lord, sa kanyang pamilya at maging dito po sa church. Father God, we pray, Panginoon, O Lord, na siya po ay lalo pa po magkaroon ng hunger, O Lord, at thirst, Panginoon, sa nais po niya, sa hangarin po niya na makilala kayo, Father God. Aming Amang Banal, patuloy niyo pong i-reveal ang sarili niyo, O Lord, Panginoon, bagaman siya po ay uuwi na po sa Mindanao. We pray, Panginoon, na siya po ay makahanap ng church, Father God, O Lord, sa Mindanao. At siya lamang po ay, O Lord, ang gamitin, Panginoon, upang makakilala din po ang kanyang mga kamag-anak doon, Father God, and maging, O Lord, siya ay ilaw, Panginoon, at asin, Panginoon, lalo na po sa kanyang lola. Maraming pong salamat sa kanyang buhay. Thank you, O Jesus. Lord, Father God, we also pray, Panginoon, para po sa aming IBI. Lord, thank you so much, Panginoon, sa every Thursday, Panginoon, na inyo pong paghawak, O Lord. And we thank you, O Lord, for the life of Sister Venus, na siya po, Panginoon, ang inyo pong ginagamit sa pagtuturo. We pray, Panginoon, for wisdom upon her, O Lord, aming Amang Banal, and for her heart, Panginoon, na tunay nga lamang po na siya ay titingin lamang po sa inyo. Give her, O Lord, the strength, Panginoon, sa kanyang pagtuturo, O Lord, and the wisdom kung paano po ituturo ang bawat prophecy, O Lord, sa major prophets, O Lord, nang kayo po ang nakikita. Marami pong salamat. And we continue to pray, Panginoon, sa mga students, Father God. Aming Amang Banal, sila lamang po ay inyo pong hahawakan at inyo pong i-sustain, O Lord, every Thursday at hanggang sila po ay makatapos. We pray, Panginoon, na sila lamang po ay mag-i-enjoy, O Lord, sa pag-aaral. Give them, O Lord, the joy, Panginoon, to study your word, to meditate your word, Father God. And indeed, we praise you, O Lord. We thank you, O Lord, for the IBI program, Panginoon, na ito tunay nga po ay makakatulong lamang sa bawat isa sa pagpapalago ng faith po nila at pagkakaroon sa kanilang relationship po sa inyo. Maraming pong salamat. Thank you, O Jesus. And Lord, we lift up to you, Panginoon, ang ministry po sa Bayambang. We thank you and praise you, O Lord, Panginoon, sa buhay ni na Pastor Leo, ni na Sister Joy, maging kina Leah and Kian. Lord, Panginoon, we pray, Panginoon, na i-uphold niyo po sila, Panginoon, sa Bayambang, sa lahat po ng gawain doon. Lord, truly, Father God, kayo lamang po ang kanilang matibay na sandigan at muog, O Lord, Father God, sa kanila pong pagpaninilbihan, O Lord, Panginoon. Lord, i-strengthen niyo po sila sa araw-araw. Lord, Father God, bigyan niyo sila ng wisdom, aming Amang Banal, sa lahat po ng desisyon. Lord, na kayo po, Panginoon, ang magiging stronghold nila, aming Amang Banal. Lord, palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya. And Lord, Father God, sila lamang po ay patuloy na titingin sa inyo, lalong-lalo na po sa lahat po ng ministry na kanila pong isinasagawa. We thank you, O Lord, sa mga Bible studies po na nagaganap, Panginoon, sa Bayambang. I-strengthen niyo po sila, aming Amang Banal, sila Pastor Leo, O Jesus, na sila po, Panginoon, ay patuloy lamang na, Panginoon, na i-fulfill ang inyo pong panawagan, ang inyo pong, O Lord, ministry sa Bayambang. And Lord, we lift up also sa lahat po ng workers, Panginoon, sa baba. Kayo lamang din po ang patuloy na mag-unite sa kanila, O Lord. Give them, O Lord, a heart, Panginoon, na nagsasubmit lamang po sa inyo, O Jesus. Maraming pong salamat. And we continue to pray, O Lord, Father God, lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga
new believers, O Lord. We pray, Panginoon, for your protection, Panginoon, para sa inyong mga tupa. At tutulungan niyo po si Pastor Leo, Panginoon, sa nangyayari po, Panginoon, na ito, na panghihikayat ng mga kulto sa mga new believers po na sa Bayambang. O Lord, Panginoon, nawa lamang po sila ay bigyan nyo ng karunungan, O Lord, kung ano po ang totoo aming Amang Banal. At Lord, Father God, madetermine po nila kung ano, O Lord, ang hindi, O Lord, sa inyo. O Holy Spirit, give them, O Lord, the discernment, O Jesus. Give them, O Lord, Panginoon, your heart, O Lord, na mag-stand lamang po sa truth, O Jesus. O Lord, Panginoon, we pray, Panginoon, for protection, O Jesus. We, O Lord, Panginoon, rebuke also, Panginoon, the work of the enemy, O Lord, in that place. O Jesus, you are faithful, Panginoon, O Lord, to usher, O Lord, to protect, Panginoon, ang inyo pong mga tupa. Sila lamang po, O Lord, Panginoon, ay inyo pong panghawakan aming Amang Banal. Marami pong salamat, O Jesus. And lastly po, itinataas po, Panginoon, sa inyo ang ministry po, O Lord, this coming Sunday dito po sa Baguio, Father God. We thank you and praise you, Father God, sa inyo pong weekly, Panginoon, na pag-sustain sa amin pong Sunday worship service. We thank you, O Lord, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Ann. Marami pong salamat sa kanyang paggamit, sa inyong pong upholding, Panginoon, sa inyong pong wisdom, O Lord. And we pray, Panginoon, once again for anointing, Panginoon, sa kanya pong pagtuturo, O Lord, this coming Sunday. We thank you, O Lord, Father God, na kayo lamang po ang kanyang karunungan at sandigan, O Jesus. Lord, continue, O Lord, to fix her eyes, Panginoon, sa inyo pong cross, sa inyo po lamang aming Amang Banal, na ang kanyang puso lamang po, Panginoon, ay laging matatakot sa inyo at gagawin lamang po, O Lord, ang inyong kalooban. Marami pong salamat, O Lord, sa kanyang buhay. Marami pong salamat, O Lord, na sa inyo pong pagpapalago, O Lord, sa kanya. O Jesus, palaguin niyo din po ang puso, O Lord, ng bawat member, O Lord, ng bawat nag-a-attend, O Jesus, through your word, through your holy word. Lord, Father God, instill, O Lord, sa bawat member, sa aming mga puso, the fear of the Lord, O Jesus. Lord Jesus, marami pong salamat, Panginoon, and ihanda niyo lamang po, Panginoon, ang bawat puso, O Lord, ng mga tao, O Lord, this coming Sunday, O Jesus, na ito lamang po ay i-receive nila, O Lord, i-receive po namin, O Lord, with a grateful heart. Maraming pong salamat. Napakarami po ng inyo pong ginagawa sa inyo pong iglesia. And maging, O Lord, sa worship team, we thank you, O Lord, for the life of Pastor M, O Lord, for leading them, O Lord, Panginoon, sa ministry po na ito. Lord, Father God, keep them, O Lord, clean, O Lord, Father God, and holy, O Lord, as they lead your congregation, Panginoon, sa praise and worship. Lord, Father God, kung sino man po ang worship leader, Lord, anoint her, O Lord, Panginoon, and, O Jesus, consecrate her, Father God. Marami pong salamat, Panginoon, aming Amang Banal, sa lahat po ng inyong ginagamit, O Jesus. Father God, kayo po, Panginoon, ang tutulong sa bawat isa. Continue to unite their hearts, Panginoon, O Holy Spirit. Continue, Father God, to give them, Panginoon, a heart na nagsaserve with gladness. O Lord, O Jesus, you will help them, O Lord, sa lahat ng songs, O Lord, sa practice, O Lord, as sa mismong Sunday worship service, during the worship time, aming Amang Banal. O Holy Spirit, kayo po ang sumama sa bawat isa. And Lord, we continue to pray, Panginoon, sa amin pong Sunday School. Lord, Father God, kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-uphold sa bawat manggagawa. And you will, O Lord, give us, O Lord, Panginoon, more teachers. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong lahat ng ginagawa, Panginoon, aming Amang Banal, sa amin pong Sunday School Ministry. We pray, Panginoon, continue for the salvation, Panginoon, ng mga kids po, O Lord, na nag-a-attend. May they just see, O Lord, your goodness, your
O Lord, your salvation, Panginoon, aming Amang Banal, sa pamamagitan, Panginoon, ng inyo pong ng mga tinuturo po ng bawat guro. Maraming pong salamat, and we pray, Panginoon, also for their protection, O Lord, every Sunday. Lord, we also commit to you, O Lord, and praise you, Panginoon, sa naganap din po na multimedia workshop, training, Panginoon. We thank you, O Lord, sa inyo pong gagamitin, O Lord, na mga kabataan, O Lord, at mga young adult, O Lord, sa multimedia. Thank you, O Lord, for the life of Brother Dalos, O Lord, aming Amang Banal. Bless him, O Jesus. And Father God, nawa lamang ang lahat ng ito ay maibalik, O Lord, namin sa inyo, O Jesus, sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Kayo lamang po ang maitaas, O Lord, sa multimedia. And we commit to you, O Lord, our online service, na nawa lamang po ay maging maayos lamang po, O Lord, ito sa this coming Sunday, O Jesus, upang ma-reach out po ang hindi po namin ka-churchmate and ang mga wala po, O Lord, Panginoon, dito sa Baguio City. Ito lamang po ay inyong gagamitin upang, O Lord, mai-advance ang inyong kingdom. Maraming pong salamat. We also pray, Panginoon, and lift up to you our ushers, O Lord, our marshals. Thank you, O Lord, for your faithfulness sa kanilang mga buhay. Thank you, O Lord, Panginoon, sa paggamit po, O Lord, sa bawat manggagawa. Kina Sister Net, O Lord, kina Sister Venus, O Jesus, kina Brother Dalton, Brother Rodel, O Lord, Brother Ned, Brother Bernard. Lord, Father God, continue, O Lord, Father God, to help them, O Lord, every Sunday, to welcome, Panginoon, na sa lahat po ng kapatiran, O Jesus, at maging sa ating mga marshal sa pagtulong po sa pagpapark ng bawat sasakyan. Maraming pong salamat. And Lord, Father God, thank you so much, O Lord, sa inyong pong faithfulness, O Lord, sa food ministry, O Lord, sa paghahain, O Lord, Panginoon, ng physical food for us. Thank you, O Lord, sa lahat ng inyong pong ginagamit, Panginoon, sa mga nagluluto at nagdadala ng mga pagkain. Indeed, O Lord, you are a generous God. Maraming pong salamat. And even, O Lord, sa amin pong flower ministry, we thank you and praise you, O Lord, sa pag-sustain you, O Lord, for Sister Maddie. Thank you so much, Panginoon, sa kanya pong lahat na nakakatulong man din po, O Jesus. Father God, we thank you, O Lord, Panginoon, sa mga magagandang bulaklak na inyo pong ginagawa at ipinapagawa, O Lord, Panginoon, kina Sister Maddie. Lord, uphold them, and Lord, nawa, Panginoon, sila lamang po ay patuloy na magsaserve sa inyo. Maraming pong salamat. And lastly, Panginoon, we thank you, O Lord, Panginoon, sa prayer ministry po ng aming church, O Lord, sa Epaphras, O Lord, Father God, sa grupo po, Panginoon, ni na Sister Angie, O Lord, sa morning prayer watch, and maging sa prayer and fasting po namin, O Lord. O Jesus, kayo lamang po, Panginoon, ang isik, O Lord, ng bawat isa. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga prayer ministries po na ito, O Jesus. Father God, indeed, naway ito po ang aming unang maging priority, ang manalangin aming Amang Banal. Nawa po, Panginoon, you will call, O Lord, more prayer warriors, prayer intercessors, Panginoon, sa inyo pong iglesia. Lord, help our hearts, Panginoon, to pray unceasingly, O Jesus. Bigyan niyo kami po, Panginoon, ng puso, O Lord, ang nanais, O Lord, manalangin at masik, O Lord, Panginoon, to behold, O Lord, ang inyo pong face, O Jesus. Lord, give us, O Lord, Panginoon, your heart, Panginoon, sa mga ministry po na ito. Lord, maraming pong salamat. Ngayon pa lamang po, Panginoon, kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo pong gagawin, O Lord, sa lahat po ng aming ipapanalangin. Lord, keep our hearts, O Lord, Panginoon, aming Ama, na kayo lamang po, O Lord, ang hinahangad, O Lord, Father God. Kayo lamang po ang ninanais, O Jesus. O Father God, sa amin pong pagtatapos, kayo lamang po, O Lord, ang sumama sa bawat isa. Kayo lamang po, Panginoon, ang maging kapahingahan po namin sa amin pong pagtulog mamaya. And Lord, Father God, hanggang sa amin pong pagtulog at paggising tomorrow, bigyan niyo lamang po kami ng heart, Panginoon, na palaging excited, O Lord, Father God, na gawin ang lahat ng inyong kalooban. Father God, maraming pong salamat. Ingatan niyo po ang bawat isa.
Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Maraming pong salamat and God bless po mga kapatid.